Hello guys, maaga na naman tayo nakauwi ngayon. Nagtrabaho lang tayo ng mga 8 hours, which is okay lang kasi today magluluto tayo ng isang Mexican food. Ang tawag nila dito is salsa verde. Ang gamit nila yung baka. Ayan. But anyway, dapat most of the time kung mapapansin niyo sa vlog ko si Kuya niyo June. Ayan, yan ang pangalan ni Mister, si Kuya June. Most of the time, si kuya nyo yung nagluluto ng Lunes, Martes, Merkules, and Huwebes. Pero dahil nagkikrave tayo sa Mexican food, ako naman ang magluluto. Tama-tama, maaga tayong umuwi. Naiprepare ko na siya, naikat ko na yung karne. Ngayon, ang gagawin natin, ibiblend muna natin yung ito. Guys, meron ba nito sa Pilipinas? Tingnan nyo. Yan. Para siyang hilaw na kamatis, pero ang tawag nila dito is tomatillos. See? Yan. Ilalagay ko muna siya sa blender. Hopefully, yung mga Spanish people, kapag napanood nila yung aking video, hindi nila ako i-bash. But, I'm trying. Kasi guys, yung istorya nito, kasi nga 'di ba sabi ko sa inyo maraming mga Mexican restaurant here or Mexican store. Ngayon nung minsan, yung kaibigan kong Mexicana nagdala siya ng pagkain sa trabaho. Tapos sabi niya, "Joby, you wanna try this one?" Eh syempre ako naman, 'di ba, curious din ako sa pagkain nila. Tinry ko siya. Ang sarap. So ito 'yon. Ito 'yon yung beef steak or beef steak salsa verde. Yung ibang mga tao, nilalagyan pa nila ng chicharon, tapos nilalagyan nila ng patatas, ganun. So, I like, oh yeah, isa pa nga pala, nung pinakain niya ako nun guys, meron siyang cactus. Yes, sabi ko, cactus? Tapos nung tinry ko siya, wala naman siyang lasa. Ang concern ko lang yung slimy. Yeah, so I don't really care about the cactus guy. I don't know kung anong vitamins ang makakain natin doon, pero I'm good. Hindi ko siya bet, hindi ko siya type. Pero yung pagkaluto nila ng steak or beef, salsa verde, paborito ko yon, tsaka yung asawa ko. Since nalaman ko yung recipe, tapos nakuha ko yung lasa niya, hindi na ako bumibili or pumupunta doon sa restaurant. Kasi nga naman, kung lulutuin ko at bibili lang ako ng karne, makakamura ako. Kasi nung time na yon, I don't know how many years ago, maybe 8 years ago, mga ganun na katagal. Kung bibili ako sa restaurant nila, ilang pirasong karne lang. O, tapos hindi ka pa talagang busog na busog. Eh kung ako yung bibili, gagawa ko ng sarili ko, di talagang tiba-tiba kami, di ba? Mabubusog ka talaga. Anyway, ang style niya guys, ilalagay natin dito. Tapos yung pinagkaluan ko nun, ilalagay ko siya dyan. Nagkalat na ako. Tapos, meron siyang mga onion. Yan. Tsaka garlic, Filipino. Yun lang pinagkaiba natin. Kasi yung mga Mexican, pag nagluluto nito guys, tipid sila sa garlic. Mga 3 piraso lang. Tayo matakot tayo sa garlic. Talagang lahat ng luto natin garlic. Tapos, ang isa pa, special nila ito. Ito guys, cilantro. Ngayon, maglalagay din tayo ng cilantro. Cilantro. Ayan. Maglalagay tayo ng cilantro. Ikakat lang natin to yung dito niya. Oh. Isa guys to sa paborito ko. Pati ng asawa ko, ng anak ko. Nung nalaman ko tong recipe na to, I decided just to make my own. Kasi nga naman, di ba, mas makakatipid tayo kapag tayo gumagawa ng sarili nating pagkain. Yan.
Ganyan daw. Kailangan daw puree na puree. Pero bago na, tapos na to, isa-set aside natin to para mamaya dun sa sabaw niya. I'm acting like I'm an expert of Mexican, how to make Mexican food, isn't it? So, ngayon, gawin naman natin yung Mexican rice. Bago ko magluto ng Mexican na rice, gawin muna natin to. Lutuin muna natin, sangkutsa muna natin yung baka. Madali lang naman siya, guys. Talaga no, pag gusto mong pag-aralan yung recipe, malalaman mo talaga kung gusto mo. Ayan. Napakadali niya lang gawin, guys. Tawag nito, sana hindi tayo mabash yung mga professional dyan ng mga Mexican, pero yung mga amiga ko naman, amigo na katrabaho kong mga Mexican sa trabaho, tinanong ko sila kung paano yung pagluto nito. Pero naswertehan ko kasi nakuha ko yung lasa. Oh, 'di ba? Tapos nakasave pa tayo ng pera. Ang ginagawa lang nila, hindi katulad sa atin, yung nag-garlic, onion, we saute, blah, blah, blah. Sila hindi. Ganito yung ginagawa nila. Yung hiniwa mong baka, ilalagay mo lang siya dyan. Paglalagay natin yung baka, syempre papalambutin muna natin. Lalagyan lang natin siya ng mga black pepper, at saka syempre yung pampa-flavor. Ayan lang, hanggang sa lumambot siya. And then, sa Pilipinas ba guys, nagtutubig ang karne? Kasi napapansin ko dito, nagtutubig ang karne. Yan. Siguro lutuin lang natin ito mga 20 minutes or till the meat is tender kasi ayaw natin ng chewy, lalo na baka. Ngayon, gawin naman natin yung fried rice. You're gonna act like a professional. Siya nga pala guys, yung lulutuin nating bigas ngayon, hindi siya jasmine. Ang gagamitin natin is yung long grain rice. I think dun sa mga authentic Mexican or Spanish people, kasi yung anak ko guys, dun siya sa Spain. Yung aking panganay na si JR, nasa Espanya siya ngayon dahil dun sa college na isa sa mga qualification I think ng college. Tsaka gusto rin yung matuto ng Spanish. Alam niyo ba kung ano yung reklamo niya? Wala raw dun jasmine. Mostly is yung long grain. Kasi nga naman 'di ba guys, yung long grain, maano siya, matigas if you don't know how to cook it. So, ako, ang way ng pagluto ko ng long grain, I put 3 cups, like this. Kapag 3 ganito na bigas, na long grain, ang gagawin ko, magiging 6 na tubig. So, luto siya guys, luto yung luto yung kanin, pero medyo pa rin siya, medyo kinda dry, buhaghag, parang ganun. Ano ba ang Tagalog ng long grain sa Pilipinas, guys? Di ko alam. Kasi ang alam ko lang na sa Pilipinas ako yung jasmine at saka yung fancy rice ba yun? Tapos yung nag-move ako dito sa Amerika, jasmine na rin talaga. Ngayon, nalaman ko lang yung long grain dahil nga, syempre, gusto nating kumain ng mga Mexican food. Tapos, ayoko naman na bumili sa store. So, I learned how to make my own. So, if you had 3 cups, hi, Jason. Kauwi lang niya sa school. 3 gatang o 3 ganito, or any kind of cups do you use, magiging doble yung tubig. So, 3 ganito, magiging 6 na tubig. Yun ang ginagawa ko. I learned from my mistake. So, let's go cook some Mexican rice. Ganito ang pagluto nila, guys. Hindi katulad sa Pilipinas na we use rice cooker. Sa mga Spanish, para nilang piniprito-prito. Tapos, hindi nila huhugasan yung rice. So, like, mainit na yung mantika. So, maglalagay na tayo ng rice. So, 1. Parang tostada lang natin yung long grain. 2, 3. Ganyan lang, guys. Tapos, prito-prito. Tinanong ko rin yung mga, like I said, meron akong mga
katrabaho mga Mexican, mga Meksikano, Meksikana, ganito yung pagluto nila. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na talagang hinuhugasan natin. Yan, parang sasangkot siya lang natin. Sila guys, ano na siya, parang medyo pale or maputi na siya. Ayan o, tignan nyo, medyo ano na siya o. Ayan, ganyan. Ganyan ang style nila. Piniprito-prito muna nila. I don't know if you guys can tell the difference. Pero, hindi na siya yung clear na bigas. Naging puti na siya. But like I said, 3 gatang siya na rice. Tapos, hinaan natin yung tubig para hindi tayo mapaso. Kasi maglalagay na tayo ng tubig. Ayan. Ito, 5 cups. So, dahan-dahan natin siyang buhos. Okay. Ayan. Kasi, galit na galit. Kaya sabi ko, hinaan natin yung tubig. Yung tubig. Ano ba yan? Hinaan natin yung apoy. Tapos, ito yung pang-6 na cups. Akala mo ang dami, no? Daming tubig. Pero, itong bigas na to, hindi ko alam, comment down below, guys. Anong tawag nito sa Pilipinas? Ang tawag ba rito buhaghag? Because I don't know. Tapos, ito yung ginagamit nila. Nor. Parang pampakulay din. Ayan. Ang pinagkaiba lang sa Pilipinas, inaano natin, hinuhugasan natin, tapos lulutuin natin. Yung sa kanila naman, tinutustado mo nila, sinasangkut siya muna nila sa sa mantika. Dahil may extra akong cilantro, ilagay na rin natin yan dyan. Tapos, ito, sayang. Extra flavor din yan. Cilantro lang siya, guys, yung stem ng cilantro. Ang bango ng cilantro. Ayan, ganyan lang. Parang sa Pilipinas, 'di ba, magluluto na tayo ng bigas, ganyan lang. Tapos tatakpan na natin hanggang maluto. That's it. Tignan naman natin yung ating baka. Ito, nagtubig na lang siya. Tapos, hintayin na lang natin siyang lumambot. Tapos, that's it. Madali lang naman siyang lutuin. Ang matagal lang dito, ito yung baka, yung pampalambot. Tapos, ito na yung natin na. Oh, di ba? Ang ganda niya. Okay, guys. Malapit na siyang maluto. Ito yung itsura niya. Nilalagyan nila, yung mga Spanish or Mexican, nilalagyan nila ng chicharon. Kung minsan nga, lang yung ginagamit nila, chicharon lang. Pero, dito sa bahay, hindi naman pwedeng chicharon lang. Kaya, minimix ko siya ng, tawag nito, baka talaga. So, baka, tapos extra flavor ko lang yung chicharon. Yan, ang sarap niyan, guys. Yan ang tinatawag nilang salsa verde. Steak salsa verde. Tignan natin anong magiging reaction ni Jason at saka ni Kuya Jun kung they like it or not. Jason excited. Go ahead, Jason. What do you think about Mexican salsa verde? It's good. You got scissors for the meat? Do you want Caesar? Yes, please. You're good because I cut it small. All right. Hot. Slow down.
How many you think you can eat, Jason? Tortillas? Yeah. You need another bag. I'm gonna need another bag. It's good. Does it taste like a Mexican food? Have you tried that Mexican restaurant, babe? No. No. 9 out of 10. 9 out of 10? Wow. What happened to the 1 point? What is it? Be careful. What happened to 1 point? I don't know. It just feels like it's a 9. That's 9. Yeah. Did you remember that I mean, that's Mexican food. I mean, when the first time I cook it, did you start liking it anyway? Look, that's why it's a 9. Look how big that meat is. Oh. So you want Caesar? No, that's good though. That's good. Is it tender enough? Yeah, it's perfect. Okay. What about you, Daddy? It's okay? It's not chewy? Eatable. Eatable. He always say eatable. Yeah, that's a steak salsa verde, and this is the Mexican rice. The one that we cooked a while ago. Yeah. Guys, can you comment down below what kind of rice the long grain? I think they call that buhaghag in the Philippines. Where you going? Oh. That's Jason's second batch. Wow. But the thing though, they don't eat potato. You don't like eating potato, Jason? Not in the tortilla.